Good news po ito. Justin, RMN Network News. Nabuo na ang bagong komposisyon ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee ng Senado na pinangungunahan ni Senator Pia Cayetano. Itinalaga bilang Vice Chairperson sina Senator Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Kabilang naman sa mga miyembro ng committee sina Senator Bongo, Mark Villar, Robin Padilla, Chis Escudero, Camille Villar, at Amy Marcos. Ang Blue Ribbon Committee, ang pangunahing committee sa Senado na nagsasagawa ng mga investigasyon kaugnay ng umano'y anomalya, korupsyon at iba pang usaping may malaking epekto sa publiko. So, yung naunang mga ulat ko tungkol dito is Pia Cayetano ang chairman, vice chairman naman si Senator Ping. So, kailang later on nagsalita si Senator Lacson, sabi niya hindi niya tatanggapin ang pagiging vice chairman. Dahil ba sa ano bang rason bakit ayaw niya? Delikadesa, pagtatampo, o I don't know. Ngayon, ako tuwang-tuwa. Answered prayer na naman. Kasi yung talaga kay Senator Marcoleta as Vice Chairman, wow! Parehas na abogado! Grabe, no? Super lakas! Nung nakaraan, Lacson ang chairman, ang vice chairman niya, si Erwin Tulfo. So, alam nila sa batas. But anyway, ang ibig sabihin nito mga kaibigan is, gumugulong na po ang hustisya yan sa nakawan sa flood control project. Yung matagal na itinago nila o tinakpan nila ang katotohanan, sa wakas, lalabas na. Kung mayroong exciting ngayon, nga inabangan ko, hindi na ako masyadong excited sa impeachment trial sa totoo lang. Bakit? Alam naman natin ang alam na natin ang resulta ng impeachment trial ni Bibi Sara. Oh, may duda pa ba? Anong kahinatnan sa impeachment trial ni Bibi Sara? Wala na. Kaya wala na akong excitement sa impeachment trial. Ang exciting part na ngayon is yung resumption ng flood control scam investigation. Brave 18 Marines. Matagal nang naghanda. Anong buwan para lumabas ang kalimutan ko na. 3 months ago? Nung nagsalita ang Brave 18 Marines. Estimate ko lang yun. Wala, puros. Investigasyon ng NBI, sabi niya, ombudsman, no. Instead na sila yung pakinggan para imbestigahan na. Wala, ang inimbestigahan, mga background nila, mga awol. Ano pa yung sinabi ni Ombudsman Boying Remulla, ang 5 daw, may murder cases. Nasaan na yung murder case ng 5 kasama sa Brave 18 Marines? Wala na. So, ibig sabihin nun, paninira sa credibility ng Brave 18 Marines. Ano ba yung rason ni Senator Lacson na huwag niyang patawag? Dahil baka daw ma-cite in contempt yung Brave 18 Marines at kulang ang space sa detention facility sa Senado. Ano ba yan? Kaya, nakakahinayang ang ating Senator Lacson na dati talagang matibay. Blockbuster talaga siya nung una. Wala akong duda, talagang ayaw niya ng korupsyon nung una eh. Bakit kaya nagbago siya nung hinawakan niya yung Blue Ribbon Committee? May nagsalita na si Mr. Lito Banayo, kaibigan matalik ito ni Senator Lacson. Dati niyang staff.
Pero sabi ni Mr. Lito Banayo, hindi ko na rin maintindihan si Senator Lacson. Naguguluhan ako sa nangyayari sa kanya ngayon. Padere, yung mga nakatanggap ng maleta, tumanda na kayo. Dahil may expose ang nangyari. Dito nyo mapapatunayan natin, mga kaibigan, na ang kadiliman ay kailanman hindi mananalo sa liwanag. May hangganan ang lahat. Kaya akala ko hindi na mapapatawag yung grade 18 Marines eh. Akala ko tuloy-tuloy na yung pamumuno ni Soto hanggang 2020. Kaya wala na. Kaya napakalaking development itong nagkaroon ng grade 13 senators na namumuno ngayon. Ngayon, fully reorganized na ang Blue Ribbon. Marcoleta, Pia, Cayetano Tandem. Wow! So, grade 18, nakanda yan. How about yung maglulong Bersamin? Mag-a-attend kaya? Yan ang mga news. How about si former Secretary Amina Pangandaman? Mag-a-attend kaya? How about si Saldico? Dahil papayagan daw na mag-attend via Zoom meeting. Basta makakuha siya ng sorry statement sa bansa na kinaroroonan niya ngayon. So, what a beautiful day that will be kung kumpirmahin ni Saldico na sabi niya, totoo ang sinasabi ng grade 18 Marines, patay sila ngayon.